Akala ng tao, paramihan tayo ng ipon para magkasya yung ating budget. Akala ng tao, kailangan marami akong ipon para magkasya sa lahat. Pero hindi nila alam, sa kabila ng kawalan, paghihirap o kasalatan ng buhay, merong himala ang Diyos, may biyaya ang Diyos. Ito yung lagi nakakalimutan ng tao. Uulitin ko, nakakalimutan ng tao ang tumingin sa Diyos. Nakakalimutan ng tao kung gaano kapangyarihan ng Diyos. Umaasa sila sa kanilang lakas, sa kanilang talino, at sa kung anong meron sila. At sabi nga ng tao, mabibigo ang tao. Mabibigo ang galing ng manggagamot sa mahabang karamdaman. At kahit na gaanong halaga na hawak nating yaman, hindi kayang bilhin ang buhay. Ibig sabihin, wala sa laki ng ating ipon, wala sa dami ng lupain, wala sa kasikatan, wala sa katanyagan, para tayo makapagbigay, para tayo tumulong. Kasi lahat ng meron tayo, lahat ng anumang meron tayo, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang nagkaloob. At ang lahat ng ito ay mula sa Diyos. Kaya wala tayong karapatan na magdamot o anuman. Kasi God is the greatest provider. Amen. Mabiyaya, mapagpalang araw sa inyo lahat. Muli tayo po'y magkakasama-sama para pagnilayan ang salita ng Diyos na nagpapagaling, nagbibigay buhay sa ating lahat. Samahan niyo po ako, tayo po'y manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Si Yahweh ay papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad. Anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay nililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Sa sarili ang dulot niya'y kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mabiyaya, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Muli samahan niyo po ako, tayo po'y magnilay ng salita ng Diyos na nagpapagaling, nagbibigay buhay sa ating lahat. At sa lahat po, nawas patuloy niyo pong suportahan at subaybayan ang ating programa dito sa Emmanuel TV Network, ETBN Philippines. At sa araw na ito, napakaganda po ng ating paninilayan na kung saan makikita natin kung gaano kapangyarihan ng Diyos. Wala ka mang anumang yaman o anumang salat ka man, makikita natin, sabi nga ng Diyos sa atin, ang Diyos ang sagot upang tayo ay mabuhay ng sagana. Para makalaya tayo sa kahirapan, dahil ang Diyos ang bukal ng biyaya, ang Diyos ang bukal ng buhay. God is the greatest provider. Halip po tayo, makinig po tayo, at pagnilayan ang salita ng Diyos. Sinabi ni Eliseo, ihain niyo iyan sa mga tao. Sumagot ang kanyang katulong, hindi po ito magkakasya sa 100 katao. Inuutos niya muli, ihain niyo iyan sa mga tao, sapagkat sinabi ni Yahweh, mabubusog sila at may matitira pa. At inihain nga nila iyon. Kumain ang lahat at nabusog, at marami pang natira. Tulad ng sinabi ng Panginoon, ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. So kung atin napakinggan ang salita ng Diyos,
na kung saan inuutusan ng Diyos ang tao na ihain niyo ang lahat ng iyan. Samantalang sinabi ng katulong, hindi po ito magkakasya sa 100 katao. Amen? Minsan sa buhay po natin, tayo ay nagkukulang sa pananalig sa Diyos. Minsan tayo ay nag-aalinlangan. Iniisip natin, paano kaya magkakasya ang pera ko sa pambili ng pagkain? Paano kaya magkakasya ang pera ko sa pambayad sa Meralco, sa tubig? Paano kaya ako makakabayad sa utang? O paano kaya ko mababayaran ang mga billings ko? Sinubok ng Panginoong Hesus si Felipe. Tinanong niya, sinabi ni Felipe, saan po tayo kukuha ng pagkain sa ganyang karami tao? Anong sagot ng Panginoong Hesus? Kayo ang magbibigay, kayo ang magpapakain. Minsan sa buhay ng tao, marami tayong iniintindi, marami tayong iniisip sa buhay, marami tayong tinitingnan natin yung kawalan, tinitingnan natin yung wala tayo. Pero nakakalimutan ng tao yung pinakamahalaga na dapat nating tignan, yung dapat nating makita. At yun ay ang Panginoong Hesus, kung gaano siya kapangyarihan, kung gaano kadakila ang Diyos, kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos. Minsan nakakalimutan ng tao tumingin sa Panginoong Hesus. Nakakalimutan ng tao sumampalataya sa Diyos. Minsan nakakalimutan ng tao magtiwala sa Diyos, manalig sa Diyos. Nakakalimutan ng tao na may Diyos na nagtunay nagmamahal sa atin, na may Diyos na sasaklolo sa atin, na magpupuno ng lahat ng ating kakulangan. Kaya nga pinatotohanan ng Diyos na kahit maliit man ang ating hawak o wala man tayong yaman, ngunit kung matututuhan mong sumunod sa Diyos, kung matututuhan mong maglingkod sa Diyos, kung makikinig ka sa Diyos, upang nasa ganon, maging tapat tayo sa Diyos at maging malaya tayong magbigay, tumulong, upang dumaloy sa ating buhay ang grasya, ang pagpapala ng Diyos. Katulad ngayon sa ating pagninilayan sa salita ng Panginoong Diyos, sabi ni Eliseo, ihain niyo iyan sa mga tao. At sumagot si Eliseo, hindi po ito magkakasya sa 100 katao. At muli inutos ni Eliseo, ihain niyo iyan sa mga tao, sapagkat sinabi ni Yahweh, mabubusog sila at may matitira pa. At anong ginawa ng katulong? Inihain nga nila iyon. At kumain ng lahat at nabusog at marami pang natira. Kung ating pakikinggan, parang simple lang. Pero may ibig sabihin ng Diyos sa ating pagbasa. Na kung saan sinasabi ng Diyos, huwag tayong maging madamot. Kasi ibig sabihin, konti lang meron kami. Bakit ko ihahain lahat yan para sa mga tao? May ibig sabihin ng Diyos. May tinuturo sa atin ng Diyos. Huwag mong tingnan yung kaunti. Huwag mong tingnan kung wala ka. Ang mahalaga, hindi ka nagdamot. Ang mahalaga, hindi ka naging madamot. Hindi ka naging sakim. Kasi inuutusan tayo ng Diyos na matuto tayong magbigay. Matuto tayong tumulong, magkawang gawa. Ayaw ng Diyos na ang tao ay madamot. Ayaw ng Diyos na ang tao ay sakim. Ayaw ng Diyos na ang tao ay walang pakialam. Amen? Ayaw ng Diyos, sabi nga, huwag kang maging makasarili. Ayaw ng Diyos na ang tao ay mangangkam, mangagaw o magnakaw o magkurap o magsinungaling. Dahil sa totoo lang, kapag ang tao ay naging makasarili, naging madamot, sabi nga dito, babasahin ko po sa pagbasa natin. Sa Mikas chapter 2, 1-5, sumpain ang mga nagbabalak ng kasamaan sa buong magdamag at maagang bumabangon upang ito'y isagawa. Kinakamkam nila ang lupa ng may lupa. Inaagaw ang bahay ng kanilang magustuhan.
hinahalugog nila ang bahay at sinasamsam ang mga ari-arian ng mga tao. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, may inihanda akong parusa sa sambahayang ito at walang makakapigil sa akin. Hindi na kayo muling magmamataas at magpapalalo. Pagkaraan ng araw na iyong kaparusahan, sa araw na iyon, uuyamin kayo ng iyong mga kaaway at aawitan ng punubre at ng kasawian. Ganap na kaming nalipol, inalis na ng Diyos ang lupaing bahagi ng aming sambahayan, ibinigay sa mga bumihag sa amin. Kaya't wala na kayong mamanahing lupa na sa araw na iyon hahati ng Panginoon para sa kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, kapag pala ang tao ay nagbabalak ng masama at kung saan kinakamkam nila ang lupa ng may lupa, inaagaw ang bahay ng kanilang magustuhan, at hinahalugog nila ang bahay at sinasamsam mga ari-arian, ang sabi ng Diyos, may inihanda akong parusa sa sambahayang ito at walang makakapigil sa akin. So ibig sabihin, napakasama pala kapag ang tao ay nangamkam ng hindi sa kanya. Kaya ibig sabihin, ihain nyo ang lahat ng yan. Ibig sabihin, huwag kang matakot na mawalan. Kasi ang biyaya ng Diyos ay sapat-sapat sa lahat. Hindi mo pwedeng, ay baka konti lang, kulang, kakamkamin ko yung iba. No, ayaw ng Diyos na ang tao ay mandaya. Ayaw ng Diyos na ang tao ay mag-iimbot ng hindi sa Kanya. Kasi tinuturo sa atin, ihain nyo ang lahat ng iyan. Katulad sa kay Felipe. Sinabi ni Felipe sa Panginoong Yesus, sabi niya, kayo ang magbigay ng dapit hapon na lumapit sa kanyang mga alagad. Sinabi nila, ilang ang puok na ito at malapit na lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. 5 po ang tinapay at 2 ang isda natin. Dalhin nyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ng mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at inuutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakaupo na 12 bakol ng hati-hating tinapay. May 5,000 ang kumain bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. So makikita natin, sinabi ni Felipe, papuntay na po natin sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang pagkain. Anong sagot ng Panginoong Yesus? Hindi na sila kailangan pang umalis. Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Amen? At sagot naman ni Felipe, 5 po ang tinapay, 2 ang isda natin. Minsan ang tao ganun. Akala ng tao, paramihan tayo ng ipon para magkasya yung ating budget. Akala ng tao, kailangan marami akong ipon para magkasya sa lahat. Pero hindi nila alam, sa kabila ng kawalan, paghihirap, o kasalatan ng buhay, merong himala ang Diyos, may biyaya ang Diyos. Ito yung lagi nakakalimutan ng tao. Uulitin ko. Nakakalimutan ng tao ang tumingin sa Diyos. Nakakalimutan ng tao kung gaano kapangyarihan ng Diyos. Umaasa sila sa kanilang lakas, sa kanilang talino, at sa kung anong meron sila. At sabi nga ng tao, mabibigo ang tao. Mabibigo ang galing ng manggagamot sa mahabang karamdaman. At kahit na gaanong halaga na hawak nating yaman, hindi kayang bilhin ang buhay. Ibig sabihin, wala sa laki ng ating ipon, wala sa dami ng lupain, wala sa kasikatan, wala sa katanyagan, para tayo makapagbigay, para tayo tumulong. Kasi lahat
Lahat ng meron tayo, lahat ng anumang meron tayo, ang Diyos ang nagbigay. Ang Diyos ang nagkaloob. At ang lahat ng ito ay mula sa Diyos. Kaya wala tayong karapatan na magdamot o anuman. Kasi God is the greatest provider. Paano tayo sasagana sa buhay? Sabi nga dito sa sa ating pagninilay, anong sagot para hindi tayo magkulang at para sumagana tayo? Anong ginawa ng Panginoong Hesus? 5 tinapay, 2 isda. Tinago ba nila yon? O sa atin-atin lang ito, baka hindi magkasya sa 5,000 tao? Hindi. Ang ginawa ng Panginoong Hesus, dalhin nyo rito. Sabi niya, pinaupo niya sa damuhan ng mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. At tumingala ang Panginoong Hesus sa langit at nagpasalamat sa Diyos. At hindi lang yun, pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. At hindi lang sila kumain lahat, may natira pa. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng hati-hating tinapay. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Ibig sabihin, ito yung sikreto ng buhay. Para hindi ka magkulang, hindi ka magapi, kailangan mo pala, number 1, ay magpasalamat sa Diyos. Always have a grateful heart. Kasi sinabi nga, anong dapat nating gawin para tayo ay sumagana ang buhay? Amen? At para hindi tayo magkulang sa ating pangangailangan. Number 1, kailangan tayong manalangin. Huwag nating dadayain ang Diyos sa oras, sa panahon, maging sa ikapu. Sabi nga ng Diyos, di ba, ibigay niyo ang araw ng pamamahinga. Kung susundin niyo yan, tutuparin, pagpapalain ko kayo, uunlad ang iyong buhay, at mamumuhay kayo ng panatag. At hindi ko sisirain ang aking tipan sa inyo. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Ibig sabihin, kapatid, maglaan tayo ng oras, panahon sa Diyos na hindi nagagawa ng tao. Maraming tao madamot sa Diyos sa oras, sa panahon, maging sa ikapu. Kaya nga sabi nga, 'di ba? Sabi nga, may iba, may oras sila, may panahon sila para magtrabaho, minsan nag-overtime pa. Pero pagdating sa Diyos, walang oras. May oras sila para mamasyal, para kung saan pumunta o pumunta sa pinakapusod ng dagat o sa Mars, sa Moon, pero pagdating sa Diyos, walang oras. Kaya ano nangyayari sa tao? Ang tao nagiging hangal at napapahamak na ang bunga ay kapahamakan, kamatayan. Kasi bakit? Kasi napakalaga na ang tao matutuhan niyang magbigay. Uulitin ko, ayaw ng Diyos na ang tao madamot. Huwag tayong maging madamot sa oras, sa panahon, maging sa ating treasure, sa pagbibigay. Number 1 sa Diyos, pangalawa sa kapwa. Kung maalala mo, uulitin natin, balik tayo sa pagpapakain ng Panginoon Jesus sa 5,000 tao. Paano dumami ang pagkain, ang tinapay at ang mga isda? Anong ginawa ng Panginoong Jesus? Siya ay nanalangin at tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. At ano nangyari? Pinagpira-piraso niya ang tinapay at inuutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Ibig sabihin, konti man meron ka o wala ka man, kapag ikaw ay natutong magpasalamat sa Diyos at natuto kang tumulong magbigay, hindi ka magkukulang. Magmumultiply po lahat yun. Ibi-bless ng Diyos ang ating mga ginagawang kabutihan. Hindi, sasagana ka. Kaya huwag ka maniniwala sa sinasabi ng tao na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kasi sinasabi ng Diyos, may taong trabaho ng trabaho pero patuloy lamang humahangos. May tao namang babagal-bagal, mahina, walang kaya, sadsad sa hirap. Pero nung siya'y nilingap ng Diyos,
Siya'y nakabangon, umunlad ang kanyang buhay, at marami ang nagulat sa nangyari sa kanya. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Ibig sabihin, wala sa dami sa laki ng kita ng tao o ng income, wala sa dami ng ipon para ikaw ay bumangon umunlad, kundi nasa paglingap ng Diyos. At para ikaw ay lingapin ng Diyos, kailangan mong maglaan ng oras, panahon sa Diyos, maging ikapu. Amen? Kasi, uulitin ko, sabi nga dito, sabi sa atin, napakalaga pala ang matutong magbigay ng oras, panahon sa Diyos, maging talent, maging ikapu man. Kaya nga, di ba nangyayari minsan sa tao, may pambili ng luxury bag, luxury car, o may pambili ng lupa o gagastos ng malaki para pumunta sa Mars, sa pusod ng dagat, pero pagdating sa Diyos, nangihinayang silang magbigay o tumulong sa gawain ng Diyos o sa templo o sa lingkod ng Diyos. Maging sa ikapu, pagdating sa kapwa, madamot. Kaya nga, sabi ng Diyos sa atin, sabi ni Lord, dalhin niyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin niyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi ko rin hahayaang salantain ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga na ng sagana ang iyong mga ubasan. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. So, ibig sabihin, para pala maligtas tayo sa salot, at higit sa para tayo pagpalay ng Diyos, kailangan matutuhan ng tao ang maging tapat sa Diyos. Huwag natin dadayain si Lord. Kaya nga sa ating paninilay ngayon, kasi ang Diyos ang sagot upang tayo mabuhay. Ang Diyos ang sagot para ang tao makalaya sa kahirapan. Dahil nasa Diyos ang bukal ng biyaya, ang Diyos ang bukal ng pagpapala. At siya, ang ating Panginoong Diyos, ang pinakamayaman sa lahat. Siya ang may-ari ng langit at lupa. God is the greatest provider. Kaya dapat lamang na tayo ay magbigay ng oras, panahon sa Diyos, maging sa ikapu. Diba maalala natin, sinabi nga ng Panginoong Hesus, ang kay Cesar ay kay Cesar, ang sa Diyos ay sa Diyos. Ibig sabihin, ang sa Diyos ay sa Diyos. Minsan ng tao, ito para sa ganito, ganyan. Pero kay Lord, ay mabait naman si Lord, hindi na muna ako magbibigay. Pero sa totoo lang, saan ba nagmumula ang ating biyaya? Nasa Diyos. Bakit tayo may lakas? Bakit tayo gumagalaw? Bakit tayo may talino? Ano sinabi ng Diyos? Huwag niyo sabihin ng kayamanan niyo ay bunga ng yung lakas at talino. Amen? Alalahanin niyo, ang Diyos ang nagbigay sa inyo ng lakas. At kung hindi kayo susunod at makikinig, tiyak na malilipol kayo. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Ibig sabihin, kung alam ng tao kung saan nagmula ang lahat ng ating biyaya, kung bakit tayo may lakas, siguro karapat-dapat lamang magbigay tayo ng para sa Diyos na nakakalimutan ng tao. Ay, ito, kaya ako mayaman kasi malakas ako, matalino ako. Bahala kayo kung hindi ko nagugutom kayo. Hindi yun sa Diyos, hindi yun isip, hindi yun karunungan. Yun ay isang kahangalan. Sabi nga, inuutusan tayo ng Diyos na huwag tayong maging madamot, huwag tayong maging sakim. Basahin natin. Sabi sa atin dito, sa 2 Corinto 8, 1-9. Ibig kong ibalita sa inyo, mga kapatid, ang nagawa ng pag-ibig ng Diyos sa mga simbahan sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang maigpit na pagsubok sa kanila. At sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nag-aabuloy, hindi lamang ayon sa kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito pagkat maigpit nilang pinamanhik sa akin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid sa Judea. At higit pang inaasahan ko, inilaan nila ang kanilang sarili una sa Panginoon at pagkatapos sa amin.
Ayon sa kalooban ng Diyos, kaya't pinakiusapan ko si Tito. Yamang siyang nagsimula nito na kayo tulungan niya hanggang sa malubos ang pagkakawang gawa ninyong ito. Kayo'y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman sa kasipagan. Sikapin din ninyo manguna kayo sa pagkakawang gawa. Hindi sa inutusan ko kayo, sinasabi ko lamang sa inyo ang ginagawang pagtulong ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. At alam nyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Panginoong Kristo, na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamagitan ng kanyang karukhaan. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. So, ibig sabihin, napakalaga pala na kahit ikaw ay may maliit ka man o anumang meron ka, kailangan pala you have to share. Kasi sinabi ng Diyos sa atin, kahit na sila ay nagikahos o sa kabila ng kanilang pagkikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Kaya hindi nagkukulang. Katulad ng isang babaeng balo sa panahon ni Elias. Si Elias, tandaan natin, lingkod ng Diyos. Pero hindi kailanman siya nagutom. Dumating ang panahon ng taggutom kasi hindi umulan ng ilang taon. Pero si Elias hindi nagutom. Hindi siya nag-imbak na maraming pagkain. Anong nangyari? Dahil si Elias ay masunurin sa Diyos. Siya ay tapat sa Diyos. At siya ay mabuti. At anong nangyari? Inutusan ng Diyos ang uwak na magdadala ng pagkain kay Elias. At nung maubos na mga pagkain o mga sapuno or what, inutusan naman ng Diyos ang babaeng balo na magpakain kay Elias. Kung ating babasahin, sabi nga, nung humingi si Elias ng inumin sa babaeng balo, maaari po bang makihingi ng tubig? At bago umalis ang babae, kung maaari din, bigyan mo na rin ako ng konting tinapay. Ano sagot ng babaeng balo? Alam niyo po, konti na lang ang harina at kapatak na lang ang langis. At anong sagot? At bago man lang kami mamatay ng aking anak, makakain man lang kami. Anong sagot ni Elias? Sabi ni Elias, sabi ng Diyos, hindi kayo mauubusan ng langis at harina hanggat hindi pumapatak ang ulan. Sundin mo ang aking sinasabi. At naniwala naman ang babaeng balo. Pinakain niya si Elias at doon nagulat sila. Yung gapatak na langis, konting harina, hindi naubos. Ibig sabihin, kapatid, God, may himala ang Diyos. Kaya kanyang pasaganain. Kaya kanyang busugin. Kung magtitiwala ka, kung matututuhan mong manalig sa Diyos, kung matututuhan mong sumunod sa Diyos, kung matututuhan mong tumulong magbigay. Kaya huwag kayong aayon sa masamang takbo ng mundo na kailangan paramihan ng ipon, kailangan makapangyarihan ka, kailangan sikat ka. Hindi. Ang kailangan ng tao para tayo mabusog, sumagana ang buhay, makalaya sa kahirapan, kailangan natin ang tulong, ang gabay ng Diyos. Si Elias hindi namatay. Sinundo siya ng Diyos ng karwaing apoy na kabayo at iniakyat ng Diyos sa langit. Ibig sabihin, may hingi mo pala ang buhay. Hindi mo mabibili ang kaligtasan. Kahit gaano pa ang yaman ng tao, kahit trilyonaryo ka pa, bilyonaryo ka pa. Maraming milyonaryo, trilyonaryo, bilyonaryo, pero hindi pa rin sila masaya. They keep on searching. Trilyonaryo na ang tao, milyonaryo, bilyonaryo, gusto pang pumunta sa Mars o sa buwan o sa pusod ng dagat. Wala silang kaligayahan. Samantalang yung taong mayroong malaking pananalig sa Diyos, makikita mo, ang tanging nais niya ay sambahin, paglingkuran, at pumunta sa templo ng Diyos upang manalangin, purihin ng Diyos. Minsan ng tao may oras panahon kung saan pumunta, pero sa Diyos wala silang oras panahon. Gagas ng pakalaki sa mga bagay
na walang halaga. Pero sa Diyos, nangihinayang sila. Sa buhay natin, itong ating pagninilay, isang wake-up call sa ating lahat. Na ang tunay na magbibigay ng kabusugan sa ating buhay, sa ating kaluluwa, ay ang ating pag-ibig, pagsunod, paglilingkod sa Diyos. Makikita mo si Elias, wala siyang ipon, hindi siya hari, pero hindi siya nagutom. Busog na busog siya sa pagpapala ng Diyos. Amen? Kaya nga sinabi sa atin, babasahin ko po, narito ang tubig, mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain. Halik kayo at bumili ng alak at gatas. Bumili kayo, ngunit walang bayad. Bakit ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog? Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko, at matitikman niyo ang pinakamasarap na pagkain. Pumarito kayo ay lumapit at ako'y pakinggan. Makinig sa akin nang kayo'y mabuhay. Ako'y may gagawing walang hanggan tipan at ipalalasap sa inyo ang pagpapalang ipinangako ko kay David. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Ibig sabihin, merong binibigay sa atin ang Diyos na tubig na papawi ng ating pagkauhaw. Walang bayad yun, libre po. Ang mga walang salapi, kumuha rito at pumili ng pagkain. Ibig sabihin, ang kaligayahan hindi kayang bilhin. Ang kabusugan hindi mabibili. Yung satisfaction hindi mabibili. Natanging na kay Kristo lamang ang tunay na kaganapan ng buhay. Kaya nga tinatanong tayo ng Diyos, bakit ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog? Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Amen? Ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog. Meron ka ng luxury bag, gusto mo pa 10. Pero kung titignan mo, para saan lahat yan? Kung meron ka ng 10 luxury bag, hindi ka pa rin busog. Gusto mo pa ng marami. So, ibig sabihin, wala kang kontento. Pero ang nagbubusog sa atin, ano sinabi ng Diyos sa atin? Ang lumalapit sa Panginoong Jesucristo, hindi na magugutom kailanman. At ang nananalig sa Panginoong Diyos ay hindi na mauuhaw kailanman. Ako ang pagkain na nagbibigay buhay. Ang salita ng Diyos, salamat. Ibig sabihin, bakit ang tao malungkot? Bakit ang tao laging gutom? May mga mayaman lagi pa rin gutom. Gutom sa meron ng 1 milyon, gusto pa 10 milyon. Gusto pa milyon-milyon. Kasi ano yung kulang? Ano yung wala? We need God para mabusog tayo, para maging masaya tayo, at sumagana tayo sa grasya at biyaya at pagpapala. Meron kang 1 milyon o may 100 piso ka, walang pagkakaiba. Ano lang ang pagkakaiba nila? Yung 100 piso, sa taong may malaking pananalig sa Diyos, alam niya, hindi siya pababayaan ng Diyos. At malaya pa siyang tumulong magbigay. O may 100 ako, hati tayo, 50 sa iyo, 50 sa akin. May 1 milyon, ano yung pinagkaiba? Ay, kulang pa ito. Kailangan ko pa ng 10 milyon. Kaya yung iba, may sweldo na, magkukurap pa. Di ba nangyayari sa ating bansa ngayon? Sino nagbabayad ng mga hindi naman natin kailangan bayaran? Yung mga tawag dito, yung mga sa ating mga Meralco o what? Dapat lang babayaran natin mga nakukonsume natin, pero maraming mga iba pang mga charges na hindi naman natin alam kung saan yun. Ang utos ng Diyos, huwag tayong mandadaya. Huwag tayong maging madamot. Huwag tayong maging sakim. Kasi ang tunay na kasaganaan para ikaw ay sumagana ay matuto kang magbigay, matuto kang mag-share, matuto kang tumulong, magkawang gawa. Amen? Kaya dito sinasabi ni Lord, bakit ginugugol sa lapi sa mga bagay na hindi nakakabusog? Akala ng tao, di ba? They keep on searching para mabusog sila, para maging masaya sila. They tour around the world. Pero kahit mapuntahan nila lahat
ang Europe, ang Amerika o anumang lugar, maging Mars o anuman, hindi pa rin sila nabubusog. Kasi may kulang. At yun ang Panginoong Hesus. Hindi ka makapunta sa Mars o sa anumang lugar. Ang mahalaga, makarating tayo, maganap natin ang kalooban ng Diyos. At yon ay purihin, sambahin, paglingkuran ng Diyos. Ibigay ang para sa Diyos. Pag-araw ng linggo, magsimba tayo. Every Sunday, bigay natin ang para sa Diyos. Magsimba, bukod sa pagsimba, dumalo every Sunday fellowship at mabubusog ka. Mapapawi ang lahat ng lungkot at lumbay. Dadaloy sa iyo ang tubig na nagbibigay buhay kasi mabubuo sa iyo ang malaking pananalig. Dahil sa puso na nalig sa Diyos, dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Ibig sabihin, kapag dumali sa iyong Holy Spirit, masaya ka na kahit wala kang pera. Masaya ka kahit marami kang pagsubok o bagyo unos sa buhay mo. Hindi mo nakikita dahil mas nakikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. You have to focus sa Diyos. Huwag ka mag-focus sa mga bagay na walang halaga. Dahil ang magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan, walang iba kundi ang Diyos. Kaya nga sinabi ni Lord, bago tayo magtapos, bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Diba may yung pang nagsasabi sa amin, bakit kayo mag-radyo or what, mauubos ang pera nyo dyan? Pero hindi nila alam. Ang tunay na makabuluhan ay yung ibubuhos mo ay yung oras, panahon, lakas, maging treasure, kayamanan para sa kaluwalhatian ng Diyos. At yung walang kabuluhan at yung walang halaga ay yung inuubos mo lakas, oras, panahon sa mga bagay na nabubulok. Sa mga bagay na iiwanan mo rin. Iba, yung iba, paramihan ng magagarang sasakyan, paramihan ng magagarang bag, hindi naman masama. Pero ano yung masama? Yung nakalimutan natin na magbigay, tumulong sa ating kapwa. Lalo na sa gawain ng Diyos, maging sa lingkod ng Diyos. Maging sa ating pamilya, sa mga mahihirap, at sa mga walang-wala. Ito ang tunay na magbibigay sa atin ng tunay na kasaganaan ng buhay upang hindi ka magkulang sa pangangailangan mo, upang sumagana ka. Always have a grateful heart. Manalangin, ibigay ang para sa Diyos. Oras, panahon, maging ikapu. At matuto tayong magbigay, tumulong, mag-share. Kaya sa lahat, mahal na mahal po tayo ng Diyos. Kaya, pikit natin ating matay, taas ang ating kamay, awitin natin ang Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and thy power. Come with your own special way. Come like a spring in the desert. Come through the weary of soul. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Yes, Lord, nais mo ang lahat sumagana, magkaroon ng maayos na buhay, magandang buhay. Kaya sabi mo nga, Lord, lumapit kayong lahat sa akin na nabibigatan at makadarama kayo ng kapahingahan. Kaya Lord, narito kami lahat, Panginoon. Nananalig kami sa oras na ito. Ibubuhos mo yung biyaya, ang pagpapala, ang kagalingan sa lahat ng nood, nakikinig. Ipagkaloob mo sa bawat isang kagalingan, kalakasan, mahabang buhay. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, be healed. Release the healing power of Jesus. Receive the healing power of the Holy Spirit.
Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, ever shall be, world without end. Amen. In the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat, and God bless us all. You're watching ETVN Philippines.